kung para sa'yo talaga. Nakaranas ka na ba ng gano'n? Na minsan magkakaroon ka ng ano, ng kutob or ng hunch na biru-biruan lang na 'pag 'pag nakahanap ka ng ano, ng opportunity darating at darating 'yun sa'yo. And may mga times na minsan ayaw mo umalis kung nasaan ka, pero kusang gagawa ng paraan si universe para i-redirect ka. Kasi bakit nga dati 'di ba, ibabalik ko ulit dun sa dinadaldal ko kanina, sinasabi ko kanina na biniro ko lang naman na gusto kong nakasakay lang naman ako dun sa bus, yung bus from, is that McKinley? Yung may Jollibee dun sa may, One Ayala na kasi yun ngayon, eh, sa may One Ayala. Oo, meron dun mga bus papasok ng BGC and yun lang yung transportation ko papasok sa work noon. Parang biniro ko lang naman si universe na titira din ako sa ganyang mga skyscraper, ganyan. Tapos ayun, parang siguro a year or a year and a half, biglang dumating yung opportunity na hindi ko naman nakalimutan ko na meron pala akong gano'ng minanifest. Tapos nangyari pala siya. Tapos nasundan na nasundan na gano'n din, ibang condo naman, gano'n. Pero nakatira pa rin ako. I can still access BGC whenever, English, whenever I want. Ayun, tama, whenever I want. Or i-recreate natin yung inner child natin. I-recreate. Random na yung thoughts ko. Parang kukuha ka lang ng something na gusto mong ibalik from your childhood na gagawin ko ngayon. Oh my God. Oh my God, finale. Season finale ba ito? 555. 555, sabi ni universe. Change na. Alam mo, lagi ko nakikita tong 555. Sa totoo lang. Universe, wag mo akong bibiglain ha. Pag kumita tong vlog ko na to ha. Paunti-unti lang please ha. Huwag mo naman akong pauulanan ng basher. Diyos mio. You are on your own. Wala ka na sa comforts ng sarili mong bahay. Hindi ka na maa-assess ng parents mo. Hindi ka na maa-assess ng kung sinong close relative mo. You're going to live on your own with other people na kikilalanin mo pa lang. Although, yeah, as office mates, you are okay, ganon. But then, hindi mo pa sila makikilala ng kung ano talaga sila. Na yung almost 24 hours na kayong magkakasama. Kasi magkasama na kayo sa office and then magkasama pa kayo sa bahay. 'Di ba? And ako parang I just took the opportunity na parang, "O sige," gano'n. Nagko-construct ako ng mga halimbawa sa cafe ako ta's nag-iisip ako ng mga topics, ganyan. Oo nga 'no, paano 'pag may naiinis? Eh, di ano lang, di hayaan mo silang mainis. 'Di ba, 'di mo naman mapi-please lahat, eh. 'Di mo naman mapi-please lahat. And gano'n talaga, may opinyon ka, 'di ba? Eh, di gawa gawa ka rin ng sarili mong channel, 'di ba? Umopinyon ka din based dun sa kung ano yung gusto mo na narrative. Hello, hello, video log. Eto, naniniwala ka ba na you are in the wrong environment? I mean, take a look at your situation right now. Tingin mo ba dapat ka na nandyan? Dapat eto ba yung time na nandiyan ka sa situation na kinalalagyan mo? I mean, siyempre marami naman tayo ding pangarap, like level up lang naman 'yan, eh. Pero yung feeling na ginagawa mo naman yung best mo, like ginagawa mo naman lahat, gano'n. Pero feeling mo hindi ka naggo-grow. Feeling mo parang yung efforts mo, sabihin natin na todo yung effort mo, pero hindi naman napapansin.
Like parang feeling mo mas marami ka naman nagagawa, gano'n. Kaso may favorite na tao yung kung sino man yung gusto mong paimpresan, ta's hindi ka napapansin or sabihin natin na passion yung kung ano yung gusto mo. Like you are doing something right now na hindi mo naman gusto and then feeling mo dapat nandito ka sa ano, sa ganitong path. Kaso eto na yung napili mo ng path kasi parang at the moment ito yung meron, gano'n or, um, eto yung necessity ngayon, eh. Parang hindi pa tayo puwede dun sa ibang path, eto muna. Tapos feeling mo parang ginagalingan mo naman kaso parang hindi mo pa rin alam mo yun, wala nangyayari, walang growth. And ba't ako napaisip ng ganito? Meron kasi ako na may pinag-iisipan na ako na ano, na topics and then may napanood ako isang video na parang, medyo ano 'to, kasi iniisip ko yung video kasi is about, this girl na saying that you are in the wrong environment na maybe yung tingin ng tao dun sa kinalalagyan mo is sobrang ganda, sobrang alam mo yun, sobrang kung ano, kung maraming nagkakagusto sa ganyang klase ng buhay or maraming nagkakagusto sa ganyang klase ng, let's say, ng work or maraming nagkakagusto sa ganyang klase ng privileges. Pero para sa'yo, parang oo, oo, alam mo na privileged ka pero, um, kaso parang hindi, eh, hindi yun yung masyado bang malalim 'pag sinabi kong hindi yun yung sinisigaw ng puso mo, hindi yun yung passion mo or parang nagkataon lang na nandun ka na sa posisyon na yun kasi parang you just go with the flow. You just go with the flow and then parang eto yung binigay sa'yo. Sabihin natin na eto yung binigay sa'yo ni universe. Parang humiling ka lang na parang, "Gusto ko lang ng ganito, gusto ko lang gano'n." Parang medyo in general. In general yung hiniling mo or yung minanifest mo na, "Gusto ko lang na meron akong income." Gano'n. Or, "Gusto ko lang na komportable ako." 'Yun, 'di ba? Sobrang sobrang in general nun, hindi siya specific na ano bang specific na comfort, anong specific na role yung gusto mo, anong specific na amount, gano'n, 'di ba? Wala, eh, basta gusto mo lang ng yung okey ka lang, gano'n, yung okey lang, yung puwede na, 'di ba? Tapos, o di 'yun naman talaga yung binigay sa'yo, 'di ba? O 'yan, binigay sa'yo parang gusto mo ng okey lang, oh, ano. Oh, eto na. Oh, 'yan okey lang, gano'n. May darating na opportunity, basta sunggaban mo na lang 'yan. Oo. Oh, 'di ba gusto mo lang ng okey lang, 'di ba? Gusto mo lang ng basta komportable, basta ano na, parang 'yun lang, go with the flow. Ta's parang, oo nga 'no, minsan 'di ba kapag halimbawa na overgrow ba yung term do'n? Na I do not know the term. Nakalimutan ko. Pero ito visuals na lang. Ito din yung visuals na ginamit niya. Na halimbawa, ano ka, bulaklak ka, nandun ka sa paso. Tapos masyado ka ng masikip para dun sa paso na yun. Parang dapat para mag-grow ka as a bulaklak, dapat lumipat ka na ng ibang paso. Or sabihin na natin na nagtatanim ka, ayan. Tapos laging namamatay yung mga halaman. Ano kayang problema? Baka yung soil. Kasi yung soil is hindi sabihin natin na maraming insects yung soil, gano'n. So, hindi naggo-grow or yung mixture niya is hindi siya angkop sa standards na kung ano yung para mag-grow yung mga halaman, 'di ba?
So, kailangan mo ilipat. And napaisip tuloy ako na parang, oo nga 'no, in life kasi nangyayari talaga yung mga gano'n na madalas wala tayo dun sa kung ano yung para sa atin, kung saan yung kung alam natin kung saan tayo maggo-grow. Sorry medyo mumbly-mumbly kasi ngayon ko lang dito naisip. Halimbawa, ako sarili kong experience, napapansin ko noon, looking back, mas naggo-grow ako nun during that time na, yung nag-e-explore ako na nasa labas ako. What I mean nasa labas is yung nakatira ako kasi tumira na ako sa iba't ibang apartments, condo, gano'n. Tumira ako nun sa BGC. I mean, bahala ka kung gusto mo maniwala or hindi. Hindi kita niyayabangan or what. I mean, hindi ko naman solo yun. It's just that tumira na ako dun for many years. Kasi for some reason, hindi ko naman siya hiniling na dun tumira. Pero parang si universe, parang yun talaga yung binigay niya. Gano'n. Nagbiro lang naman ako no'n once kasi siyempre nagko-commute ako from my place from my hometown to work, gano'n. Nagbiro lang ako no'n siyempre dadaan yung bus do'n tapos sabi ko lang gusto kong tumira sa ganyan na mga building, skyscraper, gano'n. Kasi siyempre wala namang gano'n do'n sa kung nasaan ako, 'di ba? Parang yeah, it's a city pero hindi naman siya gano'n ka yung parang yung maraming skyscraper, sabihin na natin na gano'n, para mabilis. So, parang naisip ko, nagbiro lang ako na ganyan, tapos yung opportunities binigay sa akin. Alam mo yung binigay niya sa akin. Nag-apply ako nun sa isang work na dun located kasi meron ako nung parang friend na dun nagwo-work, gano'n. So, 'di apply ako. Kaso hindi ako, so napasa ako ng pasa ako ng CV, dire-diretso agad kasi parang hiring daw. Okey, sige hiring. So, pasa ako. Tapos ang nangyari, wala pala silang, parang wala na palang opening dun sa post na yun. Ta's naisip ko, akala ko ba hiring, gano'n. So, parang naisip ko, 'di bad trip, uwi na lang ako. Tapos nakaupo lang ako dun sa may lobby and then lumabas yung HR tapos sabi niya sa'kin, "Ay, 'di ba may alam ka sa ganito?" Tapos tinanong lang niya 'no na meron kaming opening na job position. Pero something about, okey yung at that time kasi during that time, infancy pa kasi ng social media. Tapos at that time, wala pa nung phones, wala pa sa apps, so nasa websites pa siya. Tapos puwede mo kasing ma-code yun, parang more on websites, gano'n siya. Tapos tinanong lang na, marunong ka ba nung code, gano'n. Ta's naisip ko, hala hindi ako marunong. Tapos parang lang, parang ini-edit mo lang. Noon pa kasi uso nun yung MySpace, gano'n. MySpace, tapos infancy pa ng FB, gano'n. During that time, na edit pa yung mga web pages, yung puwede mo siyang lagyan ng decorations, gano'n. Naalala ko nun, marunong ako nun. Like hindi naman sobrang marunong talaga, pero marunong akong parang curiosity lang, through curiosity, gano'n. Like yun yung ginagawa kong hobby na gusto ko ma-figure out kung paano ini-edit yung mga ganito na website, gano'n. Gusto kong malagyan ng wallpaper wallpaper yung page ko, gano'n. Gusto ko ma-edit yung blocks, gano'n, yung mga text. Tapos sabi ko, "Oo, parang konti." Gano'n. Tapos biglang sinabi ng HR na, "May training naman." Ta's pumayag lang ako, all of a sudden pumayag lang ako nung time na yun. Tapos alam mo yun, after 10 years?
hindi naman 10 years naman, matindi, OA naman. 6 or 7 years? Yeah, tumagal ako doon ng gano'ng katagal. That and nag alam mo 'yun, naglipat-lipat na din ako ng ibang department within that company. So, parang napaisip ako na parang, alam mo 'yun, like looking back, napapaisip ako, paano ba ako talaga na-hire nung time na 'yun? Napapaisip talaga ako na siyempre ayaw mo naman pagdudahan yung sarili mong skills, 'di ba, na parang tsamba-tsamba lang. Pero alam mo yung naisip ko, parang hindi naman siguro ako tatagal dun kung tsamba-tsamba lang, 'di ba? Parang may something din naman sa'kin na magaling talaga ako. I mean gano'n medyo gano'n din kasi ako. Parang siyempre, parang ayoko naman nung feeling na parang, taas-taas mo, yabang-yabang mo naman, gano'n. Parang feeling mo magaling ka, 'di ba? Parang ano, parang humble-humble lang din. Gano'n lang din naman ako na tao, pa-humble. Pero napapaisip talaga ako kung paano ako nakatagal ng sobra na like 7 years, tumagal ako. And ang dami ko na natutunan in that, company. Like hindi lang yung kung ano yung basic na tinuro. And nagkaroon na rin ako dun ng sobrang madaming mga kaibigan, gano'n, and marami na akong hardships na naranasan. Like kasi may mga times na kailangan mong pumasok kapag, alam mo yun, yung holidays, gano'n, 'di ba? Like parang, my God, hindi ko na alam kung ano yung holidays kasi dun ako parang parang lagi akong nandun. Tapos after nun, yung sa mga sunod ko na nilipatan parang ganun din. Yung feeling mo na parang lagi kang parang you are on that place, on that exact time, na oo, meron kang skills, na mahusay ka naman. Alam mo sa sarili mo na magaling ka. It's just that kung para sa'yo talaga. Nakaranas ka na ba ng gano'n? Na minsan magkakaroon ka ng ano, ng kutob or ng hunch na biro-biruan lang na 'pag 'pag nakahanap ka ng ano, ng opportunity, darating at darating 'yun sa'yo. And may mga times na minsan ayaw mo umalis kung nasaan ka, pero kusang gagawa ng paraan si universe para i-redirect ka. I mean, ayoko ikuwento yung isang ano, yung isang part na parang gusto ko kasing i-save yun, eh, yung basta yung mga nangyari lang recently, gano'n. Pero up to now, so igaganon ko na lang, i-shorten ko na lang na up to now, yung mga nare-receive ko din na mga blessings, gano'n, parang para siyang tulong, eh, na ayokong maniwala because, come on. Like, angel numbers and ito na naman ako si angel numbers, pagalitan na naman ako ni universe na parang ayaw mong maniwala kasi hindi mo naman nakikita or hindi naman na-experience sa ibang tao. Pero bakit ba lagi kang tinutulungan? Pero bakit ba lagi kang Pero siyempre ako parang thankful din naman ako lagi, pero parang napapaisip talaga ako na naglo-look back ako. Oo nga 'no, ang layo na pala nung narating ko. Akala ko noon is gano'n lang talaga yung buhay na go with the flow, parang, talaga may opening, sige sali ako, gano'n. Parang 'pag tinanong ako, "Gusto mo sumama sa ganyan, ganyan, ganyan?" "Oo, sige sama lang ako." Gano'n. Tapos yung pa lang sa ka-e-explore ko ng ka-explore, gano'n, na parang hindi ko sinerseryoso or madalas natatakot ako na tumalon from one opportunity to another. And then all of a sudden, parang hindi, yung space ko is talagang lumiliit siya ng lumiliit. Parang kusa siyang umiiksi ng umiiksi para mapilitan ka na tumalon. Hindi ko siya may makaka-relate. Pero sana, pero sana, gano'n. Parang gagawa ng paraan si universe si God, si universe para wag ka nang magdalawang isip, wag ka na magpatumpik-tumpik.
Parang this is it, gano'n. Kung ayaw mo umalis sa kinalalagyan mo, like like ako yung hihila sa'yo papunta dun sa opportunity kung para saan ka. Kasi alam mo yun, 'di ba? 'Pag naman nagma-manifest kasi tayo, ewan ko sa inyo, pero ako kasi 'pag nagma-manifest, parang ayoko na nung nagpupumilit. Meron din kasi ako nakita na gano'n nun kay, ano ba 'yan, Abraham Hicks, na 'pag masyado kang, um, 'pag masyado mong ginugusto yung mga, opportunities, gano'n. 'Pag masyado mong ginugusto, yung parang you are living in, scarcity, parang lalo siyang lumalayo sa'yo, o parang lalong tumatagal. Pero once na basta nag-manifest ka lang and then you just believe on it and then inisip mo na lang kung para sa'yo, kung parang, kung hindi, hindi. Saka naman siya darating, tapos darating siya sa hindi mo inaasahan na pagkakataon. Tama ba yung Tagalog ko? Hindi niya inaasahan na moment. Yung mga nangyari sa akin noon na mga opportunities, like for example, yung tumira ako sa inuulit-ulit ko na naman, tumira ako sa BGC, oo, alam na namin tumira ka na sa ilang beses mo na inulit. Pero lahat ng scenarios na yun is nagkataon din lang. Iba-iba yung mga apartments na nilipatan ko, lumipat na rin ako sa ibang mga city, gano'n. Siguro sa Makati area na lang ata ako hindi nakatira nun. Tumira ako nun somewhere sa may Pasig, gano'n, kasi malapit niya sa may Eastwood, oo. And then yung opportunities na rin yun is inoffer lang din sa akin. Ang alam ko, hindi ako naghanap nun, hindi ako naghahanap. Kasi sanay ako na back and forth nagko-commute lang din ako. Pero all of a sudden yung opportunities na binigay na yun is yung parang casual talk lang. Kasi noon siyempre sa office may mga ka-team ka, ganyan, mga katabi mo sila. Hindi mo inaasahan biglang nagkukuwento sila na, umalis na si ganyan-ganyan, gano'n. Ta's bigla silang maghahanap. Ikaw, gusto mong mag-apartment, gano'n. Kasi parang umalis na si ganyan, last day na niya, lilipat na siya sa sa iba. Parang gusto mo. Ta's napaisip ako na, oo nga 'no, gusto ko ba? Siyempre ako natatakot ako. Kasi mag-isa ka, 'di ba? I mean, what I mean mag-isa ka is you are, hindi naman ako living alone kasi meron akong kasama sa bahay, is just that you are on your own. Wala ka na sa comforts ng sarili mong bahay. Hindi ka na maa-assess ng parents mo. Hindi ka na maa-assess ng kung sinong close relative mo. You're going to live on your own with other people na kikilalanin mo pa lang. Although, yeah, as office mates, you are okay, gano'n. But then, hindi mo pa sila makikilala ng kung ano talaga sila, na yung almost 24 hours na kayong magkakasama. Kasi magkasama na kayo sa office and then magkasama pa kayo sa bahay, 'di ba? And ako parang I just took the opportunity na parang, sige, gano'n. Basta ang iniisip ko lang na parang afford ko ba? Yung gano'n lang. More on financial lang yung issues ko. Kasi 'pag ang naisip ko kasi 'pag tumira na ako sa ibang bahay, doon, ayoko na hihingi ako ng pera, gano'n, sa parents. Kasi parang, ba't ka pa hihingi, 'di ba? O 'di bumalik ka na lang sa bahay, hindi mo pala kaya. Parang so dapat marunong na ako na, alam mo 'yun, I need to discipline myself. I need to learn household chores. I need to, um, m alamin ko kung saan ako kakain, gano'n, para ma-budget ko yung pera. Kasi more on gano'n 'yun. And then napaisip ako na, oo nga 'no, lahat ng
yung mga opportunities pala na yun na sa buhay ko and lahat ng mga ginawa ko na just to discipline myself is kusa lang din siya nag-unfold. Sorry ha kung nakikinig ka up to now. I mean, hindi ko naman kilala kung may manonood nito or hindi. Pero a at this moment na nagkukuwento ko, nagre-reminisce lang din ako. Kasi parang nag-start lang yun dun sa topic na you are in the wrong, environment. And then ngayon nagre-reminisce lang din ako ng past. And I'm not going to talk about any generational curses today. This is about, hashtag, hashtag fate, hashtag opportunities, hashtag relocation, letting go, gano'n. Like ngayon naman wala naman akong balak na mag-relocate or anything. I mean masaya ako kung nasaan ako, masaya ako kung ano yung job na meron ako, like hindi naman ako kumikita dito. This is just my, creative way of alam mo yun, parang gusto ko lang kausapin yung sarili ko. Gusto ko lang kausapin yung ibang tao na puwedeng maka-relate, gano'n. Kasi itong mga pinagdadaldal ko, hindi ko rin naman siya madalas nakukuwento sa mga friends ko. And lalo na ngayon na yung mga friends ko is parang hindi na kami nakikita-kita because malayo na ako sa kanila. So, alam mo yon, hindi na unlike before, like years ago na nung talagang ang ano ba 'yan, magkaka-close kami because ano, yung parang most of us are single at that time and most of us are yung goals lang namin is yung interest lang namin is pare-pareho lang. Pero ngayon kasi siyempre, people grow, people move out of their, comfort zones, marami na nangyari like lalo na right after the pandemic, naghiwa-hiwalay na, gano'n. Na-meet ko naman sila uli, it's just that ngayon hindi na lang uli, parang gusto ko pero parang feeling ko may kanya-kanya na silang buhay. So, kung mag-reach out na lang siguro sila, gano'n. Pero hindi ako mag-i-initiate. Like lalo na ngayon, kasi at this time na nire-record ko 'to is summer. So, siyempre wala akong swimming, gano'n. Tapos sa work din, gano'n, parang ayokong mag-take ng leave kasi hindi naman taga hindi naman local yung yung mga ka-work ko, gano'n. So, kailangan ko mag-adjust sa kanila, gano'n. Hindi ako puwedeng basta mawawala lang or what. So, alam mo 'yun, masaya ako kung nasaan ako. Pero naiisip ko din na, what if kaya itong pinagdadaldal ko dito is kasi so ito after siguro ilang ulit ko na 'to sinasabi na hindi naman ako nagche-check ng analytics or kung may nanonood ba or wala. Kasi gusto ko lang i-improve yung sarili ko, gusto ko lang i-figure out why am I seeing angel numbers. I just want to figure out why am I going through spiritual awakening. Kasi parang so far, yung right now kung paano ko naiintindihan kung bakit ako nakaka-receive ng angel numbers, it is not because parang I'm going through to become, um, you know, like an enlightened person, gano'n. I think I'm seeing angel numbers because kasi nare-redirect ako into a higher version of myself, gano'n. And what I mean by that is, 'pag nagke-create ka na ng higher version nung sarili mo, ile-let go mo yung past, parang oo, maaalala mo pa rin like yung dini-discuss na breaking generational curses. Like hindi mo naman makakalimutan yung mga past traumas mo na nangyari sa buhay mo, eh, na kung ano yung nangyari sa'yo with the iba-ibang tao, gano'n. Parang maaalala at maalala mo pa rin 'yan. Pero how you transmute that experience para
i-reinvent yung sarili mo, 'di ba? Like ngayon, galing ako sa past na sobrang tahimik lang ako, pero ngayon sinusubukan ko na magsalita, mag-reach out, maging madaldal uli. Nire-recreate ko yung kung my younger self way back nung hindi pa ako nagkakaroon ng ano, ng ng hiya. Parang sinasabi ko na parang gusto ko rin nung time na walang hiya ako, gano'n. Ibabalik ko yung batang walang hiya dati. Gano'n, puwede ko kasi sabihin dito. Oo nga 'no, oo, yun. Gano'n na lang 'no, gano'n na lang. Masaya masaya pa sigurong pakinggan yun. Ibalik natin ang batang walang hiya. 'Di ba? Kasi siyempre nung time na yun parang free lang ako, 'di ba? Parang may respect din naman ako, pero parang sa'kin kung alam ko kung ano yung mga bagay na irerespect ko, alam ko kung saan yung limits, alam ko dapat may purpose muna bago ka makakuha ng respect sa'kin. Kaya hindi naman ako bastos na bata, it's just that parang I just want to have freedom kung ano yung ideas ko, kung ano yung thoughts ko. And kung ayaw mo makinig, that's fine, 'di ba? Tapos napaisip tuloy ako dito sa ginagawa ko na 'to na, o nga 'no, paano kung, wala naman palang nanonood? And then naisip ko parang, wala, 'di ba? Ano lang naman yun, eh, sorry ha. May inuubo kasi ako kasi kanina se-segue na naman ako. Isang segue lang please kasi may something sa lalamunan ko. Throat chakra na naman 'to. Hindi kasi kanina merong swarm ng gamu-gamu ba yung tawag dun? May swarm nung gano'n, yung lumilipad sa mga ilaw ng poste. Ano bang tawag dun sa gano'n? Yung kapag alam mo na uulan na tapos bigla silang magso-swarm ng gano'n, yung mga termites na biglang magso-swarm. May gano'n kasi kanina tapos kanina talaga sobrang dami. Unexpected yung galing ako kanina sa labas, wala naman. Sobrang clear ng kahit ano. Tapos bumili lang ako, nag-grocery lang ako kanina. And then pagdating ko kanina, kaunti pa sila, eh. Parang sa may bumbilya, parang kaunti pa sila na hindi naman fireflies yun, eh. Ano bang tawag dun? Yung termite na may pakpak, gano'n. Kaunti pa sila, eh, parang lumilipad lang na kaunti. So ginawa ko bowl ako ng tubig tapos nilagay ko lang tapos nakuha ko sila, parang okey na. Tapos siguro mga after 15 minutes, pagtingin ko dun sa isang ilaw, sobrang swarm sila talaga. So nag-panic ako, parang nagulantang talaga ako na hindi ko akalain na ganitong swarm, hindi dito sa room. Kasi ito yung bukas na ilaw. Talagang lampas 500. Collective yun, parang 500 siguro or OA naman siguro kung thousands. Pero sobrang dami. So, hindi ko akalain na gano'n siya, bigla sila nag-swarm. Hindi ko akalain kung saan nanggaling sa lumabas. So, parang the whole time kanina, pagod na pagod ako just to close the lights, open the lights, gano'n. Tapos naka-earphones lang ako, nakaganito ako. Kasi baka natatakot ako pumasok siya sa loob ng tenga. Tapos naka-mask din ako, kasi baka na pumasok sa ilong. Kasi sobrang daming swarm. Na-stress akong sobra, hindi ako dapat magre-record. Kung aabutin siya ng ng parang bandang umaga. Tapos hindi ko alam, feeling ko baka nakalunok ako ng isa. Oh my God! Wala naman gumagano, pero parang may something lumilipat-lipat, eh. Ang scary. Parang feeling ko tuloy para ako nasa alam mo yung pelikulang Alien, biglang bigla. Kasi kanina ano yun, biglang nag-swarm tapos parang siguro baka may pumasok, hindi ko namalayan. Stress ako. Ayan, okey na siya, okey na. Ayan. Sorry naman, sorry. Nasaan na ako? Nawala tuloy ako. Ayun.
Um, naisip ko 'tong ginagawa ko na, oo nga 'no, kung wala namang nanonood, edi wala. Edi wala, kaya sarili ko lang yung kausap ko. Hindi man ako kumikita sa ganito. Parang may job naman ako na yun yung source of income ko. So, parang, wala. Parang hanas ka lang ng hanas diyan, 'di ba? Wala naman palang nanonood, eh, 'di ba walang mawawala? Kasi do'n din naman ako nag-start na ginawa ko 'to kasi wala namang mawawala sa'kin, eh. Galing na ako do'n sa part na wala nang mawawala sa'kin. So, kung halimbawa may manood man tapos hindi nila magustuhan yung ginagawa kong content, hindi mo gusto. Kasi kahit naman ako 'pag nagba-browse din ako everyday ng mga sa ganito, sa YouTube or sa TikTok, ganyan. 'Pag naman may hindi ako gusto na topic, parang skip mo lang, gano'n. Or kung feeling ko meron akong hanash, feeling ko may sense ba yung comment ko, ko-comment ko. Pero hindi ko na siya ile-let go ko na uli, gano'n. Hindi ko lang papansinin. So, kung meron man maiinis sa'kin, 'di ba, o 'di mainis ka. 'Di ba? Minsan kasi napapaisip ako sa gano'n, eh, 'pag nagko-construct ako ng mga halimbawa sa cafe ako ta's nag-iisip ako ng mga topics, ganyan. Oo nga 'no, paano 'pag may naiinis? Eh, 'di ano lang, 'di hayaan mo silang mainis. 'Di ba, 'di mo naman mapi-please lahat, eh. 'Di mo naman mapi-please lahat. And gano'n talaga, may opinyon ka, 'di ba? Eh, 'di gawa gawa ka rin ng sarili mong channel, 'di ba? Umopinyon ka din based dun sa kung ano yung gusto mo na narrative, 'di ba? Hindi naman natin mapi-please yung mga tao na nam-bully sa'kin. May sarili silang may sarili silang sapak sa utak, 'di ba, kung bakit nila ginagawa yun. So, wala akong magagawa, gano'n na talaga sila. So, it's either maglalagay ako ng boundaries or let go, 'di ba? 'Wag ko silang pansinin, 'di ba? Ako yung mag-a-adjust. Kasi kahit naman baguhin ko sila, eh, hindi sila magbabago kasi the more na ine-entertain mo sila, lalo silang magkaka-interes sa'yo. So, babalik uli ako oh, wala na naman ako. So, babalik uli ako dito na kung wala naman nanonood, wala, gagawa lang ako ng gagawa ng video sa kung ano yung maisip ko. Ihahanas ko lang or kung ano yung mga improvements sa akin, sa buhay ko, ivo-vlog ko na lang, 'di ba? Marami namang ways. Tapos napaisip tuloy ako, paano kung may nakikinig? Paano kung meron palang nakikinig sa mga pinagsasabi ko? Paano kung sa lahat pala ng mga kabulul-bululan ko na mga randomness, meron palang nakikinig, meron palang nakaka-relate, 'di ba? Take it with a grain of salt. Oh my God, oo nga 'no. What if napapaisip tuloy ako kanina kasi eto, may feeling kasi ako, 'di ba makita na naman yung mga tarot card readers na naman na 'yan. Yung so far kasi yung mga napapanood ko sa mga tarot card readings, hindi ko naman siya sine-search. It's just that siyempre FYP, ganyan. May mapanood ka na isa, may susunod na iba, gano'n. Hindi mo rin naman siya ina-attract. Pero so far ngayon nag-iiba yung ibang nag-iiba yung tono nung mga messages. Kung noona para mga generational breaker, cycle, kememe. Ngayon ang topic na nila is yung mga nare-receive ko na iba-iba 'to, iba-ibang tarot card readers na para mag-ano, parang mag-prepare ka na, gano'n. Kasi in the next months, ganyan, parang there will be, opportunities na darating sa'yo. Parang there will be some, I don't know, redirection. So, siyempre 'pag mga gano'n medyo natatakot ako kasi masaya naman ako do'n sa buhay ko ngayon, eh. Like, ano, I love my job. I love my job, I love my job, I love my job. Gano'n. Devil Wears Prada lang, I love my job, I love my job, I love my job. 'Di ba? So, nandun ako sa part na yun na ganado ako pumasok. So, parang ayoko naman nun. Parang gusto ko lang nung ganito na 'pag free time ko,
Yeah, magva-vlog ako, ganyan. And then 'pag workday. Pero naisip ko, oo nga 'no, what if mag-grow 'tong ginagawa ko? Like paano? Paano? 'Di ba? Napaisip lang din ako. Siyempre parang ayaw mo din naman kontrahin. Kasi somehow, oo nga 'no, ano kayang opportunities yung meron? Parang naisip ko gusto ko lang nung ganito na nagre-record parang ayokong humarap sa mga tao, yung mga actual na tao. Parang puwede ba yun? Puwede ba yun na parang gagawa lang ako ng ano, ng episode, yung parang 'di ba 'pag sa mga pinapanood mo na TV series, ganyan. Halimbawa kung eto ha, nanonood ako ngayon ng ano, yung White Lotus, ganyan, favorite ko 'yan. Severance, ganda. Ngayon favorite ko yung, ano ba 'yan? Wheel of Time, Aes Sedai, Shung Shung Shung, 'di ba? Anong Asha ka, gano'n. Anong Sedai ka, anong Aes Sedai ka, gano'n. 'Yan, paborito ko 'yan ngayon. Tapos what else? So far, I'm watching, The X-Files, gano'n, yung 90s, The X-Files. Ay, maganda pala, gano'n. Kasi nung bata ako hindi ko maintindihan yun, eh, kasi English. O ngayon nakakaintindi na ako ng English. So, sige, nood, ang ganda pala. So yun, napansin ko na parang masaya ako ngayon, eh, masaya ako. And okay ako ngayon. Oo, marami din akong pangarap. Pero siguro kung maggo-grow ako, parang sana mag-unfold lang siya ng yung sakto lang. Natatakot kasi ako na biglang-biglaan, gano'n. So, napaisip pa tuloy ako kanina do'n sa nag-swarm na mga termites or gamo-gamo na parang chineck ko kasi na-stress ako bigla, eh. Parang hindi ako dapat magvi-video. Parang kasi pagod na ako. Gusto ko lang na pagkaligo ko, parang tuyo buhok, matutulog na lang ako kasi sobrang pagod. Pero ngayon may energy ako. Napaisip lang ako kanina na parang bad omen kaya yon na merong nag-swarm ng termites, swarm ng gamo-gamo. Tapos chineck ko dun sa ano, parang hindi naman daw. Ni-research ko lang siya. So far nakita ko parang hindi. Actually yung termite daw is, symbol or sign of growth na parang there are, some ano ba 'yun? Some cultures in Africa and blah, 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 na kapag daw merong gano'ng swarm is hinahayaan lang nila. Yung hindi mo inaapakan or hindi mo tinetepok yung mga insects, yung mga termite. Parang hinahayaan mo lang siya with their cycle of life, gano'n. Because it's a sign of growth. Kasi parang nung chineck ko yung life cycle ng termite, parang oo nga 'no, merong sense. Kasi yun palang termites, so halimbawa 'di magsimula dun sa eggs, ganyan. Tapos parang maliliit na yung mga kulay white, yung mga maliliit na insects. So lumabas na sila sa egg, gano'n. Tapos meron pala silang iba-ibang path na I'm not sure, hindi naman ako termite, Diyos me. Hindi naman ako insect para malaman yun kung anong klaseng path meron ako. Pero parang meron siyang tatlong path. It's either you are a worker termite, gano'n. Parang ants siguro 'no, 'di ba? May worker ants, gano'n. Tapos merong magiging queen, gano'n. Yun, may soldier ant, may soldier termite, gano'n. So, isang path uli yun. Tapos yung isa pang path is yung merong pakpak, gano'n. Which is yun pala yung parang sila yung magre-reproduce, gano'n. Parang may sense na, okay, so may pakpak na sila, so masaya sila, lilipad-lipad sila dun sa ilaw, ganyan, they're free, gano'n. Galing na sila dun sa hermit mode nila, galing na sila dun sa isolation period nila. And then lilipad na sila, gano'n. They are free to do what they want, gano'n. Parang nandun na yung freedom. Tapos napaisip ako, oo nga 'no, parang alam mo 'yun, kung lalaliman ko 'yun, kung hindi ko siya titingnan in that perspective, kung sabihin natin na in a spiritual perspective, parang meron tayong option sa buhay na para mag-grow and pumili ng path natin. Mananatili la ba tayo na as workers na nandun sa ang choices ko lang is ano ba 'yun, yung parang
kung ano yung sa termite, yung parang worker, soldier, or yung lumilipad, yung magiging queen in the end, magpo-propagate, gano'n. Parang meron tayong din gano'n klase na option sa buhay, na magse-stay ka lang ba on where you are, on your comfort zone, you as a worker, 'di ba? Kasi parang gano'n yun, worker, termite worker, ants, 'di ba? Parang you go with the hamster wheel, 'di ba? Parang gising ka lang and then work and then buy necessities, have some fun, and then sleep. Tapos ganun uli, everyday, ganyan, ganyan uli. And then until na you grow old and you follow traditions, just follow a linear path. Or you have another path to have wings, di ba? Have wings and fly to do something na kung ano yung gusto mo, 'di ba? Kasi sa akin, oo nga 'no, ano kayang gagawin ko dito sa channel na 'to? I ide-delete ko na lang, 'di ba? Sawa na ako, wala na akong maisip, ide-delete ko na lang, 'di ba? Parang or, oo nga 'no, what if may maisip ako na may maisip and then i-record ko lang ng i-record. Kaso alam mo 'yun, parang anong klaseng community yung maaano. Sana naman mabait yung community na mabubuo ko, if ever man na may makikinig na nung mga pinagdadadaldal ko. If ever na alam mo 'yun, umayos na yung way of communication ko. Kasi hindi ko naman sure kung papalitan ko pa 'to, mag-i-improve pa ako, hindi ko alam. I'm just letting the universe unfold my path, gano'n. Kasi parang sa akin parang dumaan din naman ako sa time na alam mo 'yun, sobrang I'm trying to restrict, I'm trying to masyado kong pinu-push yung manifestation na parang gusto ko ganito, gusto ko ganito, gusto ko ganito, gusto ko ganito, gusto. Until napapagod na ako na parang, alam mo yun, yung kaiintay na gusto mo siya pero intay ka ng intay kaso wala. Tapos paano 'pag dumadating na siya and then parang nawawalan ka na uli ng gana. Parang hindi ka naniniwala na totoo kayang mangyayari? Totoo kayang magkakaroon ng improvement? Totoo kayang magkakaroon ng mas magandang, path itong ginagawa mo? Na parang wala lang, katuwaan lang siya nung una na parang gusto mo lang mag-express ng kung ano yung ideas mo, express ng thoughts, gano'n, your opinions. And then yung ano pala, in the long run pala, parang nag-snowball na siya na may mga tao pala talaga nakaka-relate in real life na nakikinig lang sila sa'yo and then wala lang, iniintay ka lang nila na mag-a-upload kaya siya, gano'n. Ano kayang hanash na naman ito or parang related kaya sa'kin, mga gano'n. Hindi ko alam, wala, parang medyo malabo, malabo, malabo. Pero sa'kin ang malinaw lang ngayon, ang malinaw sa'kin at this moment is kung recently nagkukuwento ako about napapaisip ako kung ano yung mga angel numbers, para saan sila, and then napapaisip ako about sa generational cycles kasi I have this old patterns na bigla ko na lang naiisip, nate-trigger ako, anong gagawin ko dito? Pero ngayon nandun ako sa part na parang paunti-unti ako nagiging confident na 'pag lumalabas na ako ngayon, um, hindi ako natatakot na makipag-usap sa mga tao. Mas may confidence ako makipag-usap sa mga tao. Na nun dati parang medyo nawala yun. Kasi siyempre 'pag when you go through, hardships in life, na bumababa din yung self-esteem mo, eh, or depende siguro sa tao. Pero ako kasi parang ganun din, eh, bababa yung self-esteem ko kasi nagkakaroon ka ng doubt. Pero now na nag-a-unfold unti-unti, parang nagkaroon din ng timing na
naging stable uli yung life ko. And then, right now I'm exploring kung paano ko i-reinvent yung sarili ko. Paano ko sa kung anong meron ako, yon. Sa kung anong meron ako at this moment, paano ko babaguhin yung sarili ko? Like ikaw, at this moment, ano yung mga improvements sa pwede mong gawin? Gano'n. And ako recently, parang kasi siyempre, medyo na-stuck din ako sa, eto gusto ko naman 'tong outfit na ganito kasi this reminds me of, early 2000s na yung mga all white na pop group, gano'n. Yung gustong-gusto ko talaga yung gano'ng aesthetic, eh, yung all white talaga na parang futuristic, parang anong term yun ngayon? Aero-frutiger? Frutiger? That's a font, eh, nakakahiya. Mara maalam pa man din ako sa fonts, hindi ko alam kung anong tamang term, aero-frutiger. Oh, well, anyway, sorry kung na-butcher ko yun. Pero yun, gusto ko yung gano'ng parang futuristic na themes and then medyo napapaisip ako na, parang gusto ko rin uli ng color sa buhay. And ngayon, gusto ko ng gusto ko ng kulay, gusto ko ng pagbabago. Kasi siguro that's me. Ayokong mag-conform. Parang I know sumusunod ako sa rules pero ayoko nung laging sumusunod kung saan papunta yung lahat ng tao. Just because ito yung uso ngayon is yun dun tayo lahat papunta. Parang why not tackle a different path? Like hindi naman siguro sobrang exaggerated na sobrang opposite, but you know, be who you are. Medyo cheesy yan 'no, kasi parang lagi naman namin naririnig yan, eh, "Be who you are." Gano'n. Pero in practice, in real life 'di ba, parang nagiging totoo ba talaga tayo sa sarili natin? Wow, PBB lang, gano'n. Hindi 'di ba? Parang madali kasing sabihin na, "Be who you are, you do you." Mga gano'n. Pero hindi, eh, kasi kapag nasabihan ka na ng ibang tao parang, "Ay oo nga 'no, tama sila." Ta's babalik ka na uli sa sa kung ano sinabi nila. Pero nagagawa ba natin talaga kung ano yung gusto natin? Napaisip ako, oo nga 'no, ano kayang mga ano kayang changes yung puwede kong gawin for me to reinvent myself? So siyempre may binili na naman ako. Yun pala, sana pala nag-unbox muna ako ng una 'no, gastador. Gastador, namili. Hindi, bumili ako ng damit. Diyos ko, yun talaga, labas na naman ng pera. Naghahanap ako ng may kulay. Ang hirap maghanap ng kulay ngayon. Naisip ko kasi, since wala naman din akong maisip, maghahanap ka ng changes sa sarili mo. Well, meron ako isang binili ha. Bumili ako ng isang pangkulay, di ko pa pala nabubuksan. May mga packages ako. Bumili ako ng pangkulay ng ano, ng hair uli para kasi bumabalik na yung roots. Gano'n. So, kailangan ko na magkulay ng uli para maging blonde na uli ako. So, naghahanap ako ng kulay. Ito lang yung so far na nakita ko. Bumili ako sa Uniqlo. Ang gusto ko kasing kulay, yung yellow. Alam mo yung parang kulay Cheese Whiz na yellow? Gusto ko mga gano'n. Gusto ko parang bright or electric blue. Naghahalongkat din ako ng mga luma ko na damit. Kasi noon, nagsusuot na ako ng mga gano'n. Kaso, yung iba kasi small na siya. So, hindi na kasya.
parang sobrang bakat bakat tiyan na, gano'n. So, bumili ako ng damit, ganyan. Ito yung nakita ko, kulay green. Actually, ang hinahanap kong kulay is yung apple green. Kasi it reminds me so much of the 90s. Yung 90s na kasi 'di ba ngayon nire-recreate yung 90s. Ang 90s kasi ngayon, na nakikita ko nire-recreate nila is more on, yung mga baggy pants, yung very, sophisticated look, gano'n. Okey naman siya. It's just that yung kulay talaga is nag-stick lang sa black, white, kulay sand, beige, off-white, gano'n. Kung meron man ako nakikitang mga kulay ngayon, parang mostly muted colors, gano'n. Like ito, naghahanap ako ng green pero ang nakita kong green na pinaka-okey is yung olive green. May isa akong binili last time dun sa isa kong previous video. Hindi ko na siya vinidyo kasi nung chineck ko uli yung pagka-green, parang last minute kasi ako bumili nun. Nung nire-check ko yung green, parang hindi ko pala siya gusto. Hindi, it's not that apple green. Parang more on sage or I don't know what to call that green. Hindi siya apple green. Medyo para siyang murky. Parang muddy yung kulay. This one, this is olive green. I have olive colored na shorts. So, bagay siya. Isusuot ko siya dapat ngayon, pero gusto ko siya i-unbox. Gusto ko yung kinuha dito and then papakita ko ganun. Inisip ko talaga babalik ko pa. And then yun. Meron pa akong napanood na video kanina na maganda daw yung linen na first time ko kasi magsusuot ng linen. Hindi kasi ako nagli-linen kasi para siyang medyo makati. Pero since nasa mainit naman tayo na climate, gano'n, puwede ko siyang isuot sa labas. And so far, okay naman siya, maganda siya. Like, look at the stitches. Kita kaya? Ayan. Wala akong macro na ano, na lens. Pero maganda siya. Maganda yung pagkakagawa niya. I think meron ding mga ganito sa Muji, nakita ko. And so far, nagugustuhan ko yung aesthetic nila na parang tingin ko ito yung, aesthetic ko. Minimal lang naman. Pero maghahanap ako ng something na merong kulay. Kasi parang yun yung nawala sa akin noon. OA naman, nawala agad. Nawala ng kulay. Ano, colorblind ka ba? Bida colorblind ka ba? Hindi naman. Kasi syempre 'di ba, sabihin natin na when you are young parang, makulay ang buhay gano'n. Walang pumapasok sa isip ko, ano ba 'yan? My God, masyado akong napagod kanina sa kaka-stress dun sa mga nagliliparang termites. Naloka na ako. Um, Ayun, 'di ba kasi siyempre when we are young gano'n, parang sobrang free pa tayo, like we can wear anything we want, 'di ba? Mga primary colors, secondary colors, red, blue, yellow, green, purple, orange, ganyan. Tapos habang as we grow old, parang mas nagsi-stick na lang tayo sa kung ano yung, uso, kung ano yung mukhang prim and proper, 'di ba? So parang naisip ko, at this age, gusto ko rin na maging prim and proper, hindi man ako puwedeng bumalik sa hindi na ako babalik sa pagkabata, gano'n. Pero 'di ba, as we grow old, ito medyo millennial core 'to, parang kung may nanonood na ano, na Gen Z or, um, Gen Alpha, parang, yeah, I know you are young, pero yeah, for the millennials or yeah, millennials, elder millennial, younger millennial, 'di ba, yun yung nawawala, as we grow old na 'pag masyado na tayong busy sa buhay, busy sa jobs, busy sa alam mo yun, busy sa everyday life. Hindi mo na mapagkasya kung ano yung
ang dami ng humahatak ng atensyon mo. Pero your inner child, 'di ba, nawawala na siya, eh. Unti-unti nawawala na siya. And so far ang napansin ko, kapag hindi tayo kapag hindi natin ine-express yung inner child natin, kapag masyado na tayong bombarded ng problems, 'pag masyado na tayong bombarded ng stress sa buhay, kung ano-ano man 'yan, 'di ba? Like yung stress within your circle or stress na yung yung systematic na stress or changes, yung by society na, 'di ba? Mga ano bang stress, yung mga pagtaas ng bilihin, mga ganyan. Mga, mga nakikita mo sa news, gano'n, 'di ba? Parang nung bata naman tayo hindi naman natin pinoproblema 'yan, eh. Not unless 'di ba kung ikaw yung bata na ano, bata pa lang tinuturuan na mag-budget, gano'n. Ikaw na yung tagahawak ng pera, gano'n. 'Di ba? Like, hindi mo pa nun iisipin yung naglalaro lang tayo, ganyan. Wala pang wala pang phones. Ang iisipin lang natin anong ulam, 'di ba? Sana masarap, gano'n. What else? Iisipin mo lang na sana 'di umulan bukas para makapaglaro pa, 'di ba? Or sana sana sa linggo kumain naman tayo sa fast food, tipong gano'n. Mga simpleng ano lang, simpleng wishes lang niyo as a child. And then may inspire ka lang ng mga mapapanood mo sa TV, 'di ba? 'Yun yung mga bagay na i-idolize mo na looking back ngayon, 'di ba siyempre we are older na, parang hindi mo na puwedeng gawin 'yun because it's cringe. Pero cringe man kung cringe, pero come on, 'di ba? 'Pag binigyan ka ng opportunity na ngayon na may pera ka na, 'di ba? What if, 'di ba, magbalik ka ng mga moments na importante sa'yo when you were young, 'di ba? And sa'kin parang importante sa'kin yung kulay. Kasi oo, lalo na yung sa pagdating sa clothes, sa damit. Kasi noon kasi wala naman akong alam sa fashion. Hindi ko alam 'yan. Tapos kung ano lang yung ibigay sa'kin, yun na yun. Kaya ang daming times na pinapagalitan din ako dahil dun. Ang dami ko ng beses na umiyak dahil lang sa mga damit, and next time ko na ikukuwento yun. Marami na akong beses na umiyak dahil lang na pinagalitan, napahiya, na-traumatize, na-bully dahil lang sa damit, gano'n. So ngayon parang, oo nga 'no, nung time na nagkaroon ako ng pera nung many, many years ago, eons ago, nung nag-start ako mag-work, and una kong binili sa sweldo ko talaga is damit, gano'n. Punta ako sa bench, bumili ako ng damit. I think that was electric blue, na magandang kulay blue na polo shirt, gano'n. Kasi uso nun yung polo shirts. And I think bumili ako ng 3. Hindi, yung kada sweldo pala, kada kinsenas, hindi naman, every month ata yun, bumibili ako ng bumibili ng damit. Nire-replenish ko talaga yung wardrobe ko. And every time na magkaka-salary ako, lagi ko naiisip yung isusuot ko. Hindi naman sa sobrang importante sa akin yung image, is just that parang for me that is my art. Yun yung art ko sa buhay. Na marunong din naman ako sa ibang klase ng art. Like, somehow I know how to paint. Pero I know how to do other kinds of art. It's just that ito kasi yung pinakamadali. Ito yung pinakamasaya na gawin because of course gagawin mo siya sa sarili mo, and you're going to look at the mirror, and then you're going to see yourself na nag-i-improve ka paunti-unti, na nare-reinvent ka paunti-unti. And sa akin, alam mo 'yun, every time na
I know ay kasi siyempre I know na hindi naman lahat may privilege na magpalit-palit ng wardrobe. Kasi siyempre marami na tayong binabayaran, marami ng bills, marami ka ng responsibilities. Pero alam mo yon, siguro ikaw on your own way, ano yung puwede mong ibalik? It's either bibilhin mo siya or you're going to handmade it on your own. I don't know. Siguro baka dati baka dati when you were young, marunong ka magluto and then through time, nawala na yung gano'ng skill and then you're going to recreate, o 'di ba? Something with your hand, 'di ba? Maybe nung bata ka, tinuruan ka na alam mo yung cross stitch, 'di ba? Yung may stitching, i-Google mo na lang, cross stitch. And then nawala na yun kasi hindi na siya uso. And then ngayon you want to recreate that part of your childhood kasi masaya ka do'n when you cross stitch. Kasi nakakabuo ka ng art. 'Yun yung art mo, eh, 'di ba? Or yung ngayon kasi parang more on crochet na, eh. Crochet ba yung term do'n? Is that correct? Baka mali na naman yung sinasabi ko. Pero something na gano'n, something to work with your hands. Something na kung saan ka magiging masaya, na hindi ka naman magkakaroon ng income, maybe at the moment, wag nating i-jinx, wag ko i-jinx. Kasi, what if, 'di ba, itong ginagawa ko, what if, 'di ba? What if magkaroon din ako ng income dito sa kadadaldal ko? What if the universe? Kasi bakit nga dati, 'di ba, ibabalik ko ulit dun sa dinadaldal ko kanina, sinasabi ko kanina na biniro ko lang naman na gusto kong nakasakay lang naman ako dun sa bus, yung bus from, is that McKinley? Yung may Jollibee dun sa may, One Ayala na kasi yun ngayon, eh, sa may One Ayala. Oo, meron dun mga bus papasok ng BGC and yun lang yung transportation ko papasok sa work noon. Parang biniro ko lang naman si universe na titira din ako sa ganyang mga skyscraper, ganyan. Tapos ayun, parang siguro a year or a year and a half, biglang dumating yung opportunity na hindi ko naman nakalimutan ko na meron pala akong gano'ng minanifest. Tapos nangyari pala siya. Tapos nasundan na nasundan na gano'n din, ibang condo naman, gano'n. Pero nakatira pa rin ako. I can still access BGC whenever, English, whenever I want. Ayun, tama, whenever I want. Gano'n. Tapos lahat siya, hindi ko siya pinlano. Kusa lang talaga siyang nag-unfold. Kusa siya lang siyang dumating. 'Di ba? So what if gumawa tayo ng move to somehow, somehow reminisce back on our, or i-recreate natin yung inner child natin. I-recreate. Random na yung thoughts ko. Parang kukuha ka lang ng something na gusto mong ibalik from your childhood na gagawin ko ngayon. Oh my God. Oh my God, finale. Season finale ba ito? 555. 555, sabi ni universe. Change na. Alam mo, lagi ko nakikita tong 555. Sa totoo lang. Universe, wag mo akong bibiglain ha. Pag kumita tong vlog ko na to ha. Paunti-unti lang please ha. Huwag mo naman akong pauulanan ng basher. Diyos mio. I mean, sana mapunta naman 'tong mga dinadaldal ko sa tamang community, sa tamang mga tao, yung mga nakaka-relate naman. Or else, 'di ba, yung mga taong makakaintindi naman sa sinasabi ko, 'di ba? Kasi lagi ko nakikita 'tong ay nabago na. Lagi ko kasi nakikita yung 555. Tapos hindi ko siya magets, pero lagi siyang about change. Change, change, change. Eh,
taon na yun, eh, ilang taon ko ng may change. Oo, merong iba naman na changes, pero up to now nakikita ko pa rin siya, eh. Minsan hindi lang dito, minsan sa mga alam mo yun, yung barcode na nga lang sa mga pagkain minsan nakakakita ako ng gano'n. Halimbawa may set of numbers biglang may 555, ano ba yun? Ano ba yun universe, hindi ko ma-gets. Like hindi naman ako puwedeng bulungan, gano'n. So, parang I'm just looking for signs and nakugulat ako biglang may dumaan. Wala lang. Siguro dun ko na lang 'to tatapusin 'no. Gagawa na lang uli ako ng susunod na vlog. Yun lang. Ayun, mangarap ka na din. Sana hindi ka na stress. Wala namang stress 'tong ano, episode na 'to. Yun lang, more about ano naman tayo, dreams and, changes, transformation, kineso, ayun lang. Subukan ko isuot 'to next vlog, gano'n. Para ano, iba naman ang ano ko, outfit ko, 'di ba? Papalabhan ko naman 'tong isa. TMI. Hindi mo siya mabantot. Pero kasi ngayon sa ano, 'pag video ko lang naman 'to pinaano, ginagamit, gano'n. So, ever since nung binili ko 'to, wala namang amoy, mabango pa rin ako. Laging mabango. Yun lang, ba-bye.